Hello, good morning mga lalabs, mga vayong! Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao, lalo na sa mga kapwa ko, Dabawinyo sa Davao Region, may hapon sa inyong tanan. July 14, 2024. At sa mga kapwa ko po, OFWs around the world, hello, may galab shoutout po sa inyong lahat. Sana nasa mabuti kayo laging pangangatawan at malusog, no? At kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share. So, yung topic natin ngayon, mga lalabs, mga payot, Diyos ko po, ang daming bida-bida ngayon sa, na-alarma, no? Sa, BP Sara, dalawang words lang yan na designated survivor. Lahat ng mga kongresistang humihimod sa puwet ni Martin Romualdez, ngumalngal. Yung masaklap pa doon, nakakatawa. Yung mga ibang nagbibida-bida doon, no? Tama, mga galit, kasuhan pa daw si BP Sara, lalo na yung sundalong kanin na si Trilileng. Kakasuhan daw, ipapa-aresto daw si BP Sara at kakasuhan. Yung dating PDP laban kongresista na si Dong Gonzales na may kaso ng, ano ba ito? Yung pandarambong. Pandarambong ba yun? Basta yung, kongresista siya, tapos kumuha siya ng project, may kumpanya siya na, yun din ang company na gumagawa doon sa kanilang lugar sa Pampanga. Si Saldico na may kaso din kinasuhan ng, ano ba yun? Sa ombudsman ng 50 billion sila ni Eric Yap ng CIS party list ng mga Tulfo. 50 billion din sa Cordillera. Ang dami. Ngayon, mga lalabs, mga bayot, matawa kayo. Dahil may isang dating kandidato or kumandidatong pagka vice-presidente ng pangalan niya ay dating si Senador Sharon Kiko Matching Pangilinan. Nalumubog sa kumunoy ang karir sa politika. Akala natin patay na, ay bumangon. Nabanhaw si Kiko Pangilinan, mga lalabs, mga vayots, dahil nga si Risa Hontiveros nagsabi na tatakbo daw pagka senador itong inotel na si Kiko. Nakakatawa dahil tinawag niya si BP Sara na bida-bida dahil nga dyan sa designated survivor. So tingnan natin kung sino sa kanilang dalawa, kay BP Sara at kay Kiko Pangilinan ang mas bida-bida. Ito, pakanoorin natin yung may video dito yung onggoy. Akalain nyo ba kahit sa bahay niya, siguro iyon, may saging pa nakatanim doon sa gilid. Teka muna, nanonood pa ako ng designated survivor eh. May bida-bida rito. Sino po yung bida-bida, sir? No problem. Manood ka na lang para hindi ka ma-spoil. Ito, kunwari nanonood yung onggoy. May onggoy pala nanonood na ng TV, ng palabas ngayon. Tablet ko niya pinanood. Kunwari, Sir, excuse me, may meeting pa po kayo. Tara na po. Teka muna, nanonood pa ako ng designated. Huh? Dapat, Kiko, habang nanonood ka dyan, kumakain ka ng saging. Ganyan. Survivor eh. May bida-bida rito. Sino po yung bida-bida, sir? No problem. Manood ka na lang para hindi ka ma-spoil. Saging yung sa gilid. Yung sa gilid na dahon, saging yun. Talaga kahit si Kiko, kahit kasaan talaga may puno ng saging na tinatanim, unggoy talaga ang puta. Sabi niya, bida-bida. Ikaw nga yung bida-bida dahil kung hindi ka kontrabida, Kiko, bida-bida, bakit ka nanood yan? Yung no comment ka pa dahil yun yung laging sinasabi ni BP Sara noong hindi pa siya umalis sa
gabinete ni Bongbong Marcos, ayaw niyang magsalita ng laban kay Bongbong Marcos no na kung ano. Kaya lagi siyang no comment. Ginagaya din ngayon ni Kiko. Kasi nung bida-bida sa inyo dito, Kiko, ikaw talaga kahit kailan tanga ka. Nagtaka ako bakit pinakasalan to ni Sharon. Hindi din nagits ni Sharon, no? Kaya siya pinakasalan ni Kiko para gamitin siya para sa politika. At sabi nga ni Bandong Aratiles dyan sa Quezon City, sa kanilang area ata, distrito, tumakbo daw yan kapitan at kongresista si Kiko nung hindi pa pinakasalan si Sharon, hindi daw yan nanalo. Nung mister na siya ni Sharon, ayan, senador. Dahil tatakbo, nagpabida-bida din si Kiko ngayon, gamit si BP Sara para mapag-usapan ang bulok at nahihimlay na niyang karir. Dahil natatakbo kang babalik ka sa pagiging inotel na senador, dapat ibida mo sa taong bayan kung ano yung mga nagawa mo noon. Pero wala kang maibida maliban sa, kunwari, nagsuot ka ng damit na luma, tapos nakabuta, pero yung brand Heinz pa. Tapos punta sa farm, picture doon, hawak kunwari ng itak doon or kung ano yung mga pinaghahawakan doon para kunwari magbungkal ng lupa. At yun, papunta doon sa mga palayan, nakabuta, tapos suot ng madumiding damit, tapos yun, papicture sa palayan. Sabi niya, sir, kung si BP Sara, sinasabi niya sa sarili niya, self-proclaimed niya na siya ay designated survivor. Si Kiko Pangilinan din, sa mga ginagawa niya yan, hawak doon sa kangkong, sa pichay, sa palayan. Self-proclaimed din si Kiko na isang farmer. Na hindi naman sa tanang buhay niya nangyari na nagsasaka si Kiko Pangilinan. Sa kabida-bida. O dito, nung panahon ng kampanya 2024, galit to kay Sara dahil nilampaso talaga si ni BP Sara dito. No? Sa presidente. Ang pangarap ko para sa bayan, sana all may trabaho at maayos na kita. Sana all may sapat na pagkain sa mesa. Sana all may bakuna. Sana all ligtas. Ligtas sa sakit. Sana all may sariling tahanan. Sana all makapagtapos ng pag-aaral. Success. Putang ina yan. O, ito pang isa. Nung panahon din ito ng kampanya, yung sana all niya, ganun din yun. Na sana all yan ni Doros yan noon eh. Tapos ito na naman kampanya ni Kiko. 2022 din ito no panahon ng vice presidential election campaign sa Pampanga na kunwari, nag-endorso daw siya ng mga kapampangan dyan ng mga magsasaka. Tingnan mo ninyo dito kung gaano naman nagdrama si Kiko. Kung ako yung talent, yung manager dito or may-ari ng hindi ko kukunin tong aktor. Walang ka ano-ano, walang ka taste. Hindi naturuan ng mabuti ni Sharon Cunita magdrama ang asawa niya. Tingnan niyo. O, sino yung binabida sa inyo ni BP Sara, Kiko? Ginawa mo na lahat. Panahon nung time na hindi pa namatay si Cory, tatandaan ninyo yon.
Di ba si Gibo Teodoro yung tumakbong presidente sana noon? Mabuti na lang din, hindi nanalo. Pero pinsan din niya yung nanalo. Parehong piste. Pumunta to, dun sa Davao. Mayor pa si Duterte that time. Ay nais niyang tumakbong presidente. Parangan sana siya. Harangan, parang ano din siya ata ni Gibo o ni Pinoy. Tapos gamit daw. Pumunta kay dating Mayor Duterte na siya daw ay nanghingi tulong doon na sa buong Mindanao. Ikampanya siya ni Mayor Duterte na Kiko Pangilinan para manalo siya at siya na daw, si Sharon na daw ang bahala sa Luzon. Parang tinanggihan din yata ni Tatay Digong that time. Malaki ang galit, tama ng loob ni Sharon. Tandaan niyo Sharon noong panahon ng kampanya 2022. Kung ano-anong mga pagdadrama din niya doon, pag-iyak-iyak niya, pumunta pa din siya doon, no? Sa Davao. Tapos pinakain siya doon ni Duterte ng sardinas. Buti nga hindi sila dinala sa karinderya. Nakainin siya ni Tatay Digong doon ng kanyang paboritong bulkatsong. Ayan. Kaya malaki ang sama ng loob. Parang Trillanes ba? Na inayawan siya nung panahon ng 2016, no? Pabalik-balik yan doon sa Davao. May pinsan ako doon, taxi driver na bubuisit. Dahil pag andun daw yan, siyempre traffic, dahil mga convoy, may mga kung ano-ano pang kaikikan ni Trililing doon. Halos doon na daw din yan magtambay, parang si Cayetano. Pero si Cayetano, nag-succeed naman, at kinuha siya ni Duterte bilang running mate. Hindi ka lang nanalo. So, pero at least, hindi kagaya ni Trillanes, hindi talaga, inayawan talaga siya. Kaya malaki din galit. Hindi na tayo magtaka kung itong si Kiko at ang kanyang anak na unggoy din, masama ang loob sa mga Duterte. Kasi ni-reject sila do. Sila ni Trilileng. So, Kiko, hindi mo nakita sarili mo. Panahon pa lang ng kampanya, bida-bida kayo. No, hindi lang kampanya, ha. Mula nang umupo ka, Kiko, pagka senador, bida-bida ka na dyan sa Senado. So, kung gusto mo talagang tumakbo pagka senador ulit at para iboto ka ng taong bayan, ilabas mo lahat ng mga nagawa mong napagkinabangan ng mga Pilipino sa loob ng halos 2 dekada ka nagiging senador. Hindi yung kagamit-gamitin mo si BP Sara, sabihin mong bida-bida dahil mas bida-bida ka mula nang umupo kang pagkasenador hanggang ngayon patay na ang karir mo, nais mong buhayin sa pangalan ni BP Sara. Kadiri kang unggoy ka, tapos kapag baris bakang ka, magdidimanda kayo. Bawal lang balat sibuyas, hoy, mga animal. Unggoy.